Hi guys! So we are back again. Ako nga pala si Mako 1 TV. Well, bago lang dito sa Canada, Quebec for almost 3 weeks na. Okay, so malapit na tayo mag 1 month. So eto guys, no, naglalakad ako ngayon, nagpapaaraw dahil matagal-tagal kaming hindi nakaranas ng araw dito. May araw man pero malamig pa rin. Pero may time na pag maaraw talaga sinusulit kong lumabas para magkaroon ng time ng vitamin C or D sa katawan natin dahil ayun, puro na lang lamig ang nararanasan natin. Lagi tayo nakakulong sa kwarto. So mahaba ang day off namin and mahaba rin naman ang pasok namin si overtime, pero ayun, okay lang dahil at least nakabawi naman. So ngayon, dito tayo sa labas ngayon guys, mamasyal ako, titingnan ko yung park. So ang ganda guys, oh. Wow. Oops, hindi ko nakita kung medyo maganda yung kuha ko kanina kasi may araw pala sa likuran ko, hindi ko napansin. May araw siya pero negative 5 degrees. So ayan guys, oh. Eto, ganito dito guys. Ayan, patunaw na yung yelo. Ayan, patunaw na siya, oh. So eto, check ko kung meron dito. Kita ko may trail sila. So yung tawag nila trail. Sila snowmobile, mountain bike. Test ko lang dito. Ayan. I hope ko lang naman bigla lumabas dito. Ayan guys. So, ayun. Alerto. Hindi ko alam baka bigla may lumabas dito sa gubat na to. So, ayun. Kidding aside pero baka totoo. Sure. Okay. So, meron ako kasi magandang pag-usapan natin guys na makakapulutan ng iba at magkakaroon kayo ng idea sa mga bago pa lang na katulad ko na nakaranas, no? Well, pag-usapan natin yan. Hanap tayo ng magandang paglalagay ng cellphone. So, ayan, no, nagulat ako sa kasama ko sa bigaw. Kala ko may lumabas na eh. Kala ko may lumabas na auto. Kakatawa. So, ayan guys, no? Nahihirapan ako maghanap na lalagyan ng cellphone. Nagulat ako sa kasama ko. Ayan, ang ganda dito guys. Patay ko muna kayo at pag-usapan natin later on. Kasi ato yung trail. Ayan. Trail. Yung tawag yung trail. Ganda. Ganda. So, ayun. Ganda rito guys, no? So, pakita ko sa inyo guys, no? Bigyan natin ng konting montage yung trails area nila or yung kanilang activities dito. With summer man o snow. Ganda dito. Pakita ko sa inyo guys, ha? While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires. So, hi guys, nakikita nyo na ba ako ng mahigi? So, ayan, naganap talaga ako ng mapagpapatungan ng cellphone ko. Ayan, meron ako nakita. Maybe susunod, pahanap tayo ng tripod para mas maganda naman pagka mag-uusap tayo, di ba? So at least ngayon, sana hindi mahulog yung cellphone ko dahil nakapatong lang siya dyan. Pero anyway guys, kidding aside na agad, no? Sa mga paparating pala dito sa Canada, yung mga bago na katulad namin, yung mga na-experience namin. So don't worry, share ko sa inyo. Nang sa ganun is, magkaroon kayo ng idea pagpunta nyo rito sa Canada, no? I mean, not only Canada, Quebec, kasi nandito kami sa Quebec. I think all over Canada naman siguro and within Quebec, ganito yung mga na-experience nila. So, unang-una guys yung na-experience namin, siyempre pagdating mo dito, ayan, sasalubungin kami ng agency. I'm not sure kung sa iba meron din. Nung sinalubong kasi kami ng agency, sila na yung nag-asikaso ng SIN number namin, SIM card, bank, okay, so, and then meron mga orientation regarding dito sa Quebec, Canada. So, ayun, pagkatapos noon, saka na kami dineploy sa mga bawat company namin, okay, then after that, okay na nung nag-start na kami, then dun sa mga experience namin regarding dito sa mga nilakad na documents namin, no, nagkaroon kami ng a little bit
complicated dito experience dito sa SIM card. Na-deactivate siya for almost, I think 5 days. Ang hirap guys pag nag-deactivate yung SIM card mo dahil minsan mabagal yung internet dun sa company or dun sa pagtutulayan nyo. Depende pa kung meron kayong wifi, no? Kasi sa amin kasi may wifi naman kami dito sa hotel. Yun nga lang, hindi siya ganun kalakas. Pagka nanood ka ng mga movies, I think 480p lang. So, minsan mas maganda manood ng 1080p. Pero minsan yung 480p guys, hindi kaya, naglo-loading. Minsan pagka lalong crowded yung traffic, yung wifi, yung ang daming gumagamit, ang hirap. And then also, you need talaga yung SIM card mo pagka pumupunta ka sa labas. Minsan hinahanap nila, kailangan nila, lalo na pagka nagkaroon ka ng problema sa bangko mo, kailangan po nila yung inyong mobile number. So, ayun guys, napaka-importante pala ng SIM card dito sa Canada dahil sabi nga nila, kung ano na yung binigay na number sa'yo, yun na hanggang sa makatagal ka dito sa Canada or lifetime mo na number yun. Okay, so importante guys yan. Ang nangyari kasi sa amin, nagkaroon ng fraud dun sa aming SIM card. So, nagkaroon kami ng deactivation. So, lamig guys, sorry. I think nasa 5 degree ngayon. Ako nagmo-moist yung ano ko guys. Tatakpan ko lang yun nga, nagkaroon ng fraud, na deactivate siya for 4 to 5 days. So, ang hirap. Nagkaroon pa ng problema yung kasama ko sa ATM niya na ano namin, yung na wrong pin code yung kanyang credit. So, kailangan ng SIM card. Ang daming tinanong, ang daming interview. So, napaka-importante talaga ng number. And then, yun nga yung connection namin, napakahirap. Lalo pag lumalabas ka, hindi mo kabisado dito sa Canada, no? So, ang ginawa namin para ma-activate siya, kung napanood nyo yung last time video ko, pumunta kami dito sa malapit sa mga telecommunication service, pero hindi siya yung telecommunication service talaga. More on, nagbibenta sila ng mga mobiles. Pero, tinulungan naman kami, nagbigay sila ng email kung saan kayo mag-send ng SIM number, account number, mobile number, SIM number, and proof of address. So, yun. Yung mga 5 yun, guys, yung isi-send namin dun sa Gmail. So, yun, sinend namin. Then, after 4 days, saka siya nag-activate. So, thankfully, nag-activate na siya. Tinulungan din kami ni Ma'am Jen dito sa may agency dito sa Lebonjack dito sa Quebec, no? So, which is nakatulong sa amin para ma-activate yung card, yung SIM namin. Pero it takes, sa akin, it takes, 5 to 6 days. Sa kasamaan ko ata 4 days lang. So, okay na rin dahil balik to normal na. And yun yung mga na-experience namin. Kung ma-experience man kayo ng ganito, balikan nyo lang tong video na ito na, mag-send kayo dun sa fraud, kung ano man yung telecommunication nyo, like fraud Telus or fraud Canadian SIM. At, di ko alam, depende dun sa, dun sa email ng technical issue na pagsisendan nyo, no? So, ibigay naman po sa inyo yun. Send nyo lang doon and then mag-wait lang kayo ng 4 to 5 days, working days para mag-activate siya. So, yun po yung sa SIM card namin. Sa credit naman po and debit card, pagdating nyo dito, makuha nyo siguro siya 4 to 5 days. Doon naman sa credit card, I think 1 week to maybe 10 days. Sa iba, matagal. Umabot ng 15 days. Sa akin kasi, umabot lang ng 10 days. Meron na or 7 days lang ata, I think. Tapos, siguraduhin nyo guys, pag mag-change PIN kayo, huwag nyo kalimutan yung PIN code na naka-indicate dun sa email. Kasi pagka na wrong PIN kayo niyan, pupunta kayo dun sa may bangko mismo dito para dun magpa-activate. At ang daming tanong na itatanong sa inyo guys. Parang ini-investigate kayo kung talagang sa inyo yung account and ano yung mga last transactions nyo, saan, magkano yung mga nagastos nyo, ano yung mga other accounts nyo, saan daming tanong, no guys. Pero i-activate din naman nila. Yun nga lang, kailangan masagot yung mga tanong nila para hindi sila magduda sa inyo. So, yun yung mga card na mga na-experience namin na yung sa iba, matagal dumating, yun sa amin, mabilis lang. So, mag-wait lang kayo guys, darating din yan. And I hope ma-approve kayo sa credit na score na 1,000 or 500. Kasi sa akin, na-approve kami 1,000 para sa mga bago pa lang. And sa other kong kasama is 500. Yung iba na decline. Hindi ko alam, I'm not sure kung bakit. Siguro hindi ko na natanong kung ano na nangyari sa kanya, kung na-approve na ba or na-deactivate, kung hindi pa na-approve. Pero I'm sure ma-approve yun. It take time lang siguro. Naswertehan ko lang siguro talaga yung sa akin. I think 8 days lang. Pero sa kasamaan ko, I think 15 days. Then sa iba naman na-disapprove. So, I think ma-activate din naman yan guys. Don't worry. Just wait lang naman ng isang buwan siguro. Kasi yung sa iba naman, hindi naman buwan, days lang eh. So, yun yung na-experience namin regarding dito sa mga credit and debit card. So, sa SIN number naman, wala naman kami naging problema. So, sa amin lang kasi yung sa address. Well, siguro itatanong ko soon kung pwede pa change address pag may sarili na akong sarili kong inuupahang bahay dito. Kasi
for temporary, nandito kami sa hotel, and then soon sa apartment naman. Well, maybe soon, if magkaroon tayo ng chance pa rito sa Quebec ng continue, well, tatry natin magpa-change ng dress at i-update ko kayo sa mga ganyang situation kung ano yung mga na-experience ko, di ba? So at least may mga idea kayo. So ngayon kasi guys, ang inaalam ko ngayon is yung pagkuha ng driving license sa Quebec. 6 months validation pa naman yung local license natin sa Pilipinas. Sa mga iba nag-apply ng international, 1 year. So sa akin okay na yung 6 months. At hindi ko pa naman siya nagagamit kahit nga mag 1 year kasi ayun nga, delay gratification muna tayo. Wala muna tayong bili-bili. So ipon-ipon muna, try natin. At marami rin tayong mga pinapaaral na bata sa Pilipinas, no? Yung mga anak natin and then mga gastusin din tayo. So yun guys, no, yun ang mga experience namin dito sa Quebec, which is pagdating sa quality life dito guys, okay na okay. Mahirap man kami dito sa Canada, pero yung life namin dito is balance and nakakain kami na 3 beses at the same time kaya naman mag-ipon guys, basta nasa sayo na yan. So yun guys, yung mga na-experience ko sa nagdaang 3 weeks dito sa Quebec, Canada. At the same time, iba pa yung mga pinagdaanan namin sa immigration and then dun sa airport na napakadaming interview. Well, nakakatuwa dahil hindi ako na-interview sa immigration, binigyan lang ako ng work permit. Sa kasamahan ko, in-interview sila. So, ayan guys, no, pagbutihin nyo, pagpunta nyo dito sa Canada, pagdating nyo pa lang sa airport, kailangan maayos na yung mga documents nyo. And then, pagdating nyo naman dito sa Canada, ayan, ayusin nyo yung mga ganyang mga proseso nyo, mga document nyo. Katulad nga nung nabanggit ko kanina. So, importante lahat yan. Once na okay na kayo lahat guys, yun. Ayun, tuloy-tuloy na lang. And then, don't stop learning guys. Dahil hindi natin bansa to. Ayun, patuloy akong nagre-research at nakikinig online sa mga YouTuber and also nagre-read dito sa mga site. Depende sa IRCC site o sa Quebec site. Kasi doon guys, marami tayong aral na mapupulot. Di ba nga? Kasi nga, ignorance of the law, excuses no one. Sabi nga, di ba? Okay, so magandang aral sa atin ito. Lalo na yung mga papunta pa lang at nagbabalak pumunta dito sa Canada, at least meron po kayong idea. Kaya yun po, sinare ko lang po sa inyo yung mga experience namin dito sa Canada. So I hope marami kayong natutunan sa mga pinagsasabi ko ngayong araw na ito, kahit malamig guys, kahit para sa inyo guys, titiisin ko lahat. Kahit malamig at kahit natatakot ako dito sa likuran ko. Kasi hindi ko alam kung biglang lumabas na kung ano. So ayun, guys, para sa mga buwis buhay na video katulad dito, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para ma-update ko pa kayo sa mga susunod kong vlog. Kaya, guys, peace!